Ayan. So isang kamay lang. Ayan, wax on. Nakasagad tayo ng kaliwa. So ibabalik ko na siya, wax off. Good day mga ka-fixit! Iba't ibang paraan ng pag-ikot ng ating steering wheel habang tayo ay nagmamaneho. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Mid TV, sharing information. The safest way to operate our steering wheel is holding it with both hands. So isipin natin na ang ating steering wheel ay isang orasan. Ang normal positions po ng ating mga kamay sa ating steering wheel habang tayo nagmamaneho is 10 o'clock and 2 o'clock position. Pwede rin naman na 8 o'clock and 4 o'clock position. Pero ang best and safest way to hold our steering wheel is a 9 o'clock and 3 o'clock position. Pero po tayong apat na paraan ng pag-ikot ng ating manibela. So unang-una, 9 o'clock and 3 o'clock position na kung saan magagamit po natin ito sa mga wide turns at sa paglilipat po ng linya kapag tayo po ay nasa kalsada. Kung lilipat po tayo ng linya papunta sa kaliwa, ang gagawin lamang po natin is papaling po natin yung ating manibela ng ganyan papunta sa kaliwa. Kung lilipat naman po tayo sa kanan, ay ipapaling po natin ang manibela natin kagaya nito papunta sa kanan. Kapag tayo po ay lumiliko sa mga wide turns, ganun din po ang gagawin natin, pakaliwa, kanan. Hindi po natin inaalis yung ating mga kamay sa 9 o'clock and 3 o'clock position. Meron naman po tayong pangalawa na pag-ikot ng ating manibela. Ito po yung tinatawag kong milking the cow. So sa milking the cow, inaalis po natin yung ating mga kamay sa steering wheel pero hindi po natin aalisin sa kaliwa at sa kanan yung ating kamay. Kumbaga bibitawan at kukunin lamang po natin yung manibela. Halimbawa, lumiliko po tayo pakaliwa. Yan, ganyan. Yung kamay natin sa opposite direction, kung liliko tayo ng kaliwa, ito po yung kamay natin sa opposite direction. So itutulak lamang po natin, may ipapaling natin yung ating manibela papunta sa kaliwa at kukunin po natin yan ng kaliwang kamay. Tutulak po ulit natin ng kanan at kukunin po natin ulit ng kaliwang kamay. So sa milking the cow, parang nagmimilk ng cow, kaya tinawag ko itong milking the cow, ganyan. Kakanan ka naman, papunta ka sa kanan sa isang malawak na liko, pakanan. Opposite direction mo na kamay is yung kaliwa. So yung kaliwa, itutulak mo yung steering wheel papunta sa kaliwa at kukunin mo na yung kanan. Tulak kaliwa, kunin ang kanan. Ganyan po yung milking the cow sa pagliko ng sa pakanan na liko sa mga wide turns mga ka-fixit. Caution lang, kapag ipakinabang naman itong hold na ito at pag-ikot ng manibela na ito pero medyo may kabagalan itong method na ito. I-advise you na gagamitin mo lamang ito kung mabagal ang takbo mo at malapad yung lilikuan. Kung itong gagamitin sa mga highway, kasi may kabagalan po itong method na ito, baka madisgrasya ka. Yung pangatlo naman po natin na hold sa ating steering wheel at pag-ikot ng ating manibela, ito po yung tinatawag kong hand over hand. Sa hand over hand, parang milking the cow din pero mas mabilis. So 9 o'clock and 3 o'clock position pa rin tayo pero sa hand over hand, kung liliko po tayo ng kakaliwa, yung kamay po natin sa opposite direction, yun po yung magtutulak sa ating steering wheel at mag-hand over hand po or crossover po yung isa nating kamay. So halimbawa liliko tayo ng pakaliwa, ang gagamitin po natin pantulak sa ating steering wheel or pang turn is yung kanan po natin. Ito po yung opposite direction hand natin. So ganyan po. At magko-crossover yung kaliwa. Babalik po natin sa kanan yung ating kanang kamay at itutulak po ulit natin at magko-crossover po ulit yung kaliwang kamay natin sa steering wheel hanggang sa makumpleto natin yung liko. So, kapag papunta naman po tayo sa kanan, mga ka-fixit, yung opposite direction hand natin is yung kaliwa. So, siya po yung magtutulak sa ating steering wheel papunta sa kanan at magko-crossover po yung ating kanang kamay. Kukunin po ulit natin sa kanan niya, sa kaliwa yung ating steering wheel at itutulak po ulit natin yung pakanan at magko-crossover po ulit yung kanang kamay natin hanggang sa makumpleto natin yung liko. So ginagamit po natin itong hand over hand sa mga moderate to sharp turns kasi nangangailangan po ng medyo mabilis na pagliko or mabilis na pag-ikot ng steering wheel ating sasakyan para makumpleto po natin yung moderate to sharp turns. Meron po tayong pang-apat, pag-hold or pag-ikot ng ating steering wheel. Ito po yung tinatawag kong wax on, wax off. Alala mo ba Karate Kid? Sa mga batang 90s dyan, alam na alam nyo to sa Karate Kid. Ginamit po dun yung method sa pagtuturo sa kanyang estudyante ng wax on, wax off. So yung wax on, wax off, isang kamay lamang po yung gagamitin natin, usually the left hand. So sa wax on, wax off, wax on, wax off. Okay? Usually makikita mo to, ginagamit itong method na ito ng mga truck driver. Meron silang knob dito na yun ang ginagamit nila sa pag-ikot ng kanilang steering wheel. Pero sa pagkakataon na ito, yung friction lamang na aking kamay yung gagamitin ko sa ating steering wheel, no? Wax on, wax off. Ganon din naman pag sa kaliwa, wax on, wax off. Okay? So kapag ipakinabang itong method na ito, lalong-lalo na kapag ka sa parking, kapag nagpumaparking ka, yung iba walang back camera, so yung iba ang gagawin, hahawak sa kabilang passenger seat at titingin sa likod para makapag-steer habang siya ay umaatras.
So isa po ito sa way at paraan ng ibang mga driver para maka-atras sila at maipaling nila yung kanilang sasakyan ng tamang direction papunta dun sa kanilang parking space. Pwede rin naman itong gamitin habang ikaw ay nagmamaneho sa mga pagliko sa mga moderate to sharp turns. Be aware lang mga ka-fixed na kapag ginagamit mo itong steering na ito, kailangan ay sanay ka na sa pagmamaneho kasi usually yung gumagamit nito yung mga matatagal lang nagmamaneho na driver at yung mga sanay na talaga kasi ito ay isang skill na ma-acquire mo through experience mga ka-fixit. Huwag mo nga palang gagawin itong wax on wax off kapag ikaw ay kumukuha ng driving test or kumukuha ka ng driving exam sa LTO kasi yung paggamit po ng hold nito at yung pag-steer po ng ating steering wheel sa wax on wax off, maaaring madidaktan ka sa exam at hindi ka makapasa doon sa exam dahil doon sa deduction na yon. So wag mong gagawin yon. Kapag ikaw ay magmamaneho sa LTO para sa exam, gumamit ka ng proper and safest way, which is the 9 o'clock and 3 o'clock position. Always hold your steering wheel with both hands para sa safety mga ka-fixit. Okay? That is the best way. Sa pagkakataon na ito, ipapakita ko sa iyo lahat ng method na yan ng actual driving scenario. So maraming liko dito, may wide, may moderate, may sharp turn, at maganda dito may papakita ko sa iyo lahat ng method na ito mga ka-fixit. So simulan na natin. Magsi-seatbelt muna ako for safety. Ayan, mapapansin mo sa ating instrument cluster na wala na yung icon ng seatbelt. Ilalagay ko na yung position ko sa tamang position. Ayan, na-adjust ko na lahat. At okay na lahat ng adjustments na ginawa ko kanina sa aking pag-upo, sa aking steering wheel, sa aking rear view mirror, and sa aking side mirrors. I-disable ko na ngayon yung aking handbrake. Makikita mo yun sa instrument cluster, mawawala yan. At ililipat ko na yung aking gear shifter sa drive at ready na tayong magmaneho. So hold natin sa 9 o'clock and 3 o'clock position yung ating steering wheel. Okay, so simulan na natin. So sa pag-arangkada, pakakawalan ko lamang yung aking brake pedal. Okay, pag napakawalan ko na yung aking brake pedal, pwede na ako magdagdag na acceleration through the gasoline pedal or accelerator pedal. Ayan. So increase lang natin yung speed natin. Makikita mo dito sa aking mga camera paano ko ino-operate lahat ng mga parts and components na kailangan natin i-operate sa ating automatic transmission na sasakyan. So liliko ako dito sa roundabout na ito. Ang tamang pagliko sa roundabout, always right. Kagaya na itong gagawin ko ngayon. Gagamit po ako ng hand over hand. Ayan. Makikita mo yan ngayon, pakaliwa. Ibabalik ko yan. Kusa naman bumabalik yung ating steering wheel mga ka-fixit on its natural and default position. Ang kailangan mo lamang gawin ay alalayan mo siya. So pakakawalan mo lamang siya pero inaalalayan mo siya. Hold it firm but not too tight. Okay? Ayan. So habang nagmamaneho tayo dito sa straight na ito, tinitingnan ko na yung aking side mirror, rear view mirror. Kung meron pa parating sa likod, alam ko na meron, motor. Liliko tayo ng pakanan kasi one way po ito. So ang gagawin ko, 9 o'clock and 3 o'clock position lang, hindi ko naalisin yung kamay ko dyan, mag-slow down ako. At tayo po ay ililiko kagaya nito. Ayan. So wide turn po ito, hindi po natin kailangang alisin yung ating kamay sa 9 o'clock and 3 o'clock positions. Kaya kung papansin mo, pakaliwa itong kurbada na ito at ni-steer ko lamang ng tama yung ating steering wheel. Hindi ko inaalis yung aking kamay sa 9 o'clock and 3 o'clock position. Ayan, nasa tamang linya po tayo. Kagaya po ng ginagawa ko ngayon. Ay, Kia Sonit, kapatid. Hello. Ayan. So i-maintain ko lamang yung speed ko dito sa paliko na ito. Ayan, kita mo paano ko ini-steer yung steering wheel. Hindi ko inaalis yung kamay ko sa 9 o'clock and 3 o'clock position. Ayan. Puro pakaliwa. Puro pakaliwa. Ayan, nagkakanan po tayo dyan sa may kurbada na yan. So magpipreno na ako to slow down the vehicle. So dito wide turn ulit to. Tayo ay kakanan. So 9 o'clock and 3 o'clock position pa din. Mag-slow down lang ako. Ayan. At iliko tayo pa kanan. Ayan mga ka-fixit. Okay? So punta tayo sa tamang linya. Ayan. Ngayon naman papakita ko sa iyo yung milking the cow. Dito liliko tayo pa kanan, milking the cow ang aking gagamitin. So mag-slow down ako. Ayan, milking the cow. Ayan. So tumitingin ako sa side mirror ko and rear view mirror mga ka-fixit ha. Hindi na ako nagsisignal kanina doon kasi puro one way naman yung halos na dinadaanan natin doon. So magsisignal ako dito, pakaliwa, milking the cow. Ayan, pakita ko sa iyo milking the cow. Okay?
Kung mapapansin mo, medyo mabagal yung pagliko kapag ginagamit natin yung milking the cow na method. Pero safe naman yon as long as mabagal din yung takbo mo or slow, nag-slow down yung iyong vehicle sa pagliko. So makukuha mo yung turn kahit gamitin mo pa yung milking the cow, kahit may kabagalan siya, basta mabagal din yung takbo mo. So dito subdivision naman to, so mabagal lamang yung ating takbo, mga ka-fixit. Pero pag sa mga highway mo gagamitin yung milking the cow, ha, delikado yun sa mga highway dahil medyo may kabagalan nga yung method na ito. Okay? So ito, liliko tayo pa kaliwa, sharp bend dito, mga ka-fixit. So gagamitin ko hand over hand. Okay? Nag-slow down lamang ako dahil may tricycle sa unahan. Hindi niya alam saan siya pupunta. Okay. Ayan. So liliko akong pakaliwa, hand over hand. Ayan. So kung mapapansin mo, lumiko tayo ng pakaliwa, yung kamay natin sa opposite direction, which is the right hand. Yun ang ginamit kong lead hand sa pagliko. Okay? Lagi mo tatandaan yan, ha. Yung ating pong opposite hand or opposite direction hand, yun ang gagamitin nating lead hand sa pagliko. Depende po sa lilikuan natin. So kung pakaliwa tayo, yung right hand po yung ating opposite direction hand, yun po yung gagamitin na natin na lead hand na para makaliko tayo ng maayos. So kung pakana naman, ang opposite direction hand natin is yung left hand, so yun ang gagamitin natin na lead hand sa pagliko. Okay? So mamaya doon may sharp turn ulit doon, gagamitin natin hand over hand ulit. Ang gagamitin kong lead hand is yung ating left hand kasi ito po yung nasa opposite direction. Ito na yung sharp turn. So liliko tayo dito, hand over hand. Ito, babalik ko rin ulit. Actually sa pagliko, nung sa wide turn na yon, pwede naman na 9 o'clock and 3 o'clock position lang, no? Pero dahil nakagustuhan kong ipakita sa iyo yung hand over hand, ayan, ginawa natin yun, mga ka-fixit. So importante mo ring malaman, ka-fixit, na sa pagliko, kung ilang beses mong inikot yung iyong manibela, kagaya nito, mag-hand over hand ako dito papunta sa kanan. Ayan. Ganon mo rin ibabalik yung iyong manibela sa default position. Okay? So malalaman mo na bumabalik yung iyong manobela sa default position dahil depende po sa bilis ng iyong sasakyan sa pagliko, ganoon din kabilis babalik yung iyong manobela sa default position. At pipigilan mo lamang yan kapag ka naka-straight na yung iyong wheel. Kagaya nito, kakanan ako dito, so signal ako ng pakanan, mag-i-slow down ako at hand over hand ako pakanan. Pansinin mo kung ilang beses kong ililiko yung aking manobela, ito kagaya nito, at babalik po yan sa natural position niya. Okay? So it's about a quarter of a turn and then bumalik din siya sa default position ng quarter of a turn. Pero paano nga ba natin malalaman kung straight yung mga gulong natin, no, sa pagliko? So pinakamadaling paraan para maipaliwanag yan, ito ipapakita ko sa iyo. Kapag tayo po ay lumiliko ng pakaliwa, halimbawa nag hand over hand tayo pakaliwa at sinagad natin yung ating manibela kagaya nito, hand over hand. Ayan, mapapansin mo nakasagad yung aking manibela papunta sa kaliwa. So paano ko malalaman na straight na yung gulong na ating sasakyan kapag tayo ay lumiliko or kapag nakompleto na natin yung liko? So itong malaking butas dito sa ibabaw ng ating steering wheel, iikot po yan pabalik sa kanyang default position, di ba, yung ating steering wheel. So kapag nakaisa na po yan, isa at isang ikot pa ulit, dalawa. Ayan, so dalawang beses po tumapat yung malaking butas ng ating steering wheel sa unahan ng ating sasakyan. Alam ko na straight na yung gulong ng ating sasakyan sa pagkakataon na yan. So ganun din kapag sinagad natin yung manibela natin papunta sa kanan, dalawang beses din dapat tatapat itong malaking butas ng ating steering wheel dito sa unahan ng ating sasakyan. So isa, dalawa. So sa dalawang pagkakataon na yun na tumapat itong malaking butas ng ating steering wheel sa unahan ng ating sasakyan, alam ko na straight na yung gulong ng ating sasakyan. So ipapakita ko yan sa iyo ngayon. Babuelta lang ako dito sa kalsada na ito. Ayan. Drive. Nakasignal ako ng pakaliwa. So gagamitan ko ito ng hand over hand, mga ka-fixit. Ayan, simulan ko na. Ayan, sagad na po ha. Sagad na yung manobela ko sa kaliwa. Hand over hand. Bilangin mo ilang beses iikot yung manobela. Isa, dalawa. So dalawang beses tumapat yung malaking butas ng ating steering wheel sa harapan ng ating sasakyan. So alam ko na straight na yung gulong at nararamdaman ko rin yan habang ako ay nagmamaneho. So magsisignal ako ng pakanan. Ayan. Actually one way itong oval na ito, no, or itong rotonda na ito. So ayan, kanan, hand over hand, pwede, ibabalik ko rin kaagad. Ayan. Tapos dito sa liko na to, gagamitan ko ng 9 o'clock and 3 o'clock position lang para mapakita ko sa iyo yung tama. Ayan. So slow down lang. Ayan, 9 o'clock and 3 o'clock position lang tayo.
Ayan, nakuha natin yung liko. So kung mapapansin mo mga ka-fixit, depende po talaga sa lilikuan mo yung gagamitin mong method. So pag wide, yeah, pwede mong gamitin yung 9 o'clock and 3 o'clock position lang, and yung ating ginagamit po natin kapag sa mga slow moving traffic na yung pong milking the cow. Pero kapag sa mga moderate to sharp turns, ang gagamitin po talaga natin dyan is yung ating hand over hand. Okay? So ipapakita ko naman sa iyo ngayon yung wax on, wax off. Ito madalas yung gamitin to lalong-lalo na sa mga parking. Pero sa pagkakataon na ito, ipapakita ko sa iyo siya. Napakapakipakinabang. Ito, kagaya nito, tatabi lamang tayo dito. Ayan. So, kagaya nito, gagamitin ko yung wax on, wax off dito sa pag U-turn. So, sisignal ako ng pakaliwa. Nakadrive pa rin tayo. Ayan. So, isang kamay lang. Ayan. Wax on. Nakasagad tayo ng kaliwa. So, ibabalik ko na siya. Wax off. So, sa wax on, wax off, very ano to, no? Very useful, lalong-lalo sa pagbuelta, sa pag U-turn, sa pag-parking. Ayan. Pero be aware lang, kagaya ng sinabi ko kanina, na huwag mong gagamitin ito kapag ikaw ay nag-i-exam sa LTO, kasi hindi po ito standard sa pag-operate ng ating steering wheel. At kinakailangan po dito ay experience sa pagmamaneho bago mo po ito magawa. Okay mga ka-fixit? So, isang pagkakataon pa, nakapakipakinabang itong wax on, wax off. Ito, hanap tayo ng pwede natin pasukin dito na iskinita para mapakita ko sa iyo, kasi kapakipakinabang to pag pumapasok ka ng mga masisikip na kalsada or iskinita, no? Sandali lamang. Ayan, isang ikot pa. So, punta tayo dito sa kanan. Ayan, 9 o'clock, 3 o'clock position lang. Hindi ko aalisin yan. Ayan. So, sharp turn dito. Papunta sa kanan. Kakanan tayo. Signal tayong kanan. Kukunin ko na yung farthest right para hindi tayo masisingitan ng motor. So, hand over hand naman. Ayan. Pag nakumpleto ko na hindi ko, ibabalik ko lang. Okay? So, ayan. Kagaya nito, halimbawa pa-parking tayo dito. Magpa 45 degrees reverse bay parking ako. So, tatabihan ko na yung parking space na yan. Ayan. So mag-hazard ako para alam ng iba na magpa-park ako dito. Gagamitan ko ito ng wax on, wax off. Okay? Ayan. So 45 degrees reverse bay parking. Ayan. So magre-reverse ako. So hindi ko na kailangan tumingin sa likuran ng ganyan kasi may reverse camera po tayo. Ayan. So yung reverse camera natin magsisilbi nating guide sa pag-park dito sa parking space na ito. Okay? Ayan. So wax on, wax off lamang yung ginagamit ko sa pagkakataon na ito mga ka-fixit. So straighten lang natin yung manibela. Ayan. So nakapark tayo safely dito sa parking space na ito using the wax on, wax off method. Okay mga ka-fixit? So yung mga method na ito na ipiniliwanag ko sa iyo dito sa ating dito sa pag-operate ng ating automatic transmission na sasakyan, ito po ay pang-5 sa ating playlist na How to Drive an Automatic Transmission Car. So panoorin mo yung buong playlist natin magmula sa umpisa kasi ay pinapaliwanag ko doon yung pinaka-basic na pag-operate ng ating automatic transmission car. Sa lahat ng components mula sa ating sasakyan, paano yung tamang position natin sa pag-upo, pag-adjust ng ating mga side mirrors, rear view mirrors, sa pag-operate ng ating steering wheel, ng ating mga pedals, pinapaliwanag ko po yan doon sa video na yun mga kapikset, or doon sa playlist na yun. So I suggest, kung nag-start ka pa lamang at nag-aaral ka pa lamang magmaneho ng automatic transmission car, panoorin mo yung ating playlist para matuto ka ng standard operating procedure ng pag-operate ng ating automatic transmission ng sasakyan. The more you practice, the more you will gain the knowledge and the more you will gain the experience. And pagdating ng panahon, magiging automatic reflex action yan and muscle memory ng iyong katawan at hindi mo na yan kailangang isipin. Kusa na pong gagalaw yung iyong katawan base po sa nakikita mo sa kalsada, sa mga calculations na ginagawa ng iyong brain para magawa mo yan ng tama mga kapikset. Okay? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.
And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Fit TV, sharing information.